Magandang araw mga ka-Darksay. Andito naman tayo sa another topic natin ngayon about sa nangyayari sa mundo natin ngayon. Halika at samahan niyo ako na bigyan ng what ifs ang nagbabagang nangyayari ngayon sa Iran. What if matalo sila sa laban na to? Hating gabi, March 13, 2026, sa loob ng command center sa Tehran, hindi na marinig ang mga utos ng mga general. Ang tanging naririnig na lang ay ang static ng radyo at ang papalapit na ugong ng mga strike fighters. Sa loob ng 4 na dekada, ang Iran ay tumayo bilang isang pader or isang iron curtain sa Middle East. Pero ngayong gabi, ang pader na iyon ay dahan-dahang gumuguho. Ngunit huwag kayong magkakamali. Ang pagkatalo ng Iran ay hindi katulad ng pagkatalo sa isang laro ng chess. Sa geopolitics, kapag ang isang higante ay bumagsak, hindi ito basta natutumba. Ito ay sumasabog. At ang bawat piraso ng pagsabog na iyon ay tatama sa bawat sulok ng mundo. Ang unang tatamaan ay hindi ang mga sibilyan sa Tehran, kundi ang mga tinatawag nating proxies. Sa loob ng maraming taon, ang Iran ang nagsilbing bunker at armory ng Middle East. Sila ang nagpakain sa Hezbollah sa Lebanon, sa mga Houthi sa Yemen, at sa mga Shia militias sa Iraq. Isipin mo ang isang kumpanya na biglang nag-file ng bankruptcy. Walang sweldo, walang supplies, walang direksyon. Ang mga grupong ito ay magiging parang mga yatim o oraon ng revolusyon. Dito papasok ang panganib. Kapag ang isang sundalo ay walang leader at walang kinabukasan, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Susuko sila o maglulunsad sila ng scorched earth policy. Isang huling pag-atake gamit ang lahat ng natitirang missiles para lang madamay ang kanilang mga kaaway. Ang Israel, Saudi Arabia at ang mga base ng US sa rehiyon ay mapipilitang humarap sa libu-libong lone wolf attacks. Ang Middle East ay hindi magiging payapa. Ito ay magiging isang malaking no man's land. Ngunit habang nagliliyab ang disyerto, may isang mas malaking krisis na nagluluto sa karagatan. Ito ang Strait of Hormuz. 21 milya lang ang laki nito. Halos kasing layo lang ng Quezon City hanggang Cavite. Pero dito dumadaan ang buhay ng mundo. Sa oras na maramdaman ng Iranian Navy na talunan na sila, ilalabas nila ang kanilang huling alas. Ang pagpapakalat ng libu-libong smart mines sa ilalim ng dagat. Isipin mo ito, isang tanker na may dalang 2 milyong barilis ng langis ang tinamaan. Sa sabog ito, lulubog at haharang sa daanan at sa isang iglap, ang supply ng langis mula sa Saudi Arabia, Kuwait at UAE ay mapuputol. Ano ang epekto nito sa iyo? Simple lang. Ang bawat produkto na hinahawakan mo ngayon mula sa iyong cellphone hanggang sa plastic ng iyong biniling tinapay ay nangangailangan ng langis. Kapag nagsara ang Strait of Hormuz, asahan mo ang global supply chain collapse. Ang inflation na naranasan natin noong 2022, maliit na bagay lang yon kumpara sa krisis na darating kung tuluyang magdidilim ang Iran. Pero ang pinakamalaking misteryo ay hindi ang giyera, kundi ang susunod na mangyayari sa loob mismo ng Iran. Sino ang papalit sa mga ayatollah? Ang mga kabataan ba na sumisigaw ng woman, life, freedom? O ang mga lihim na ahente ng ibang bansa na naghihintay lang sa gilid para dambahin ang mga uranium mines ng bansa? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang nuclear ghost, ang mga nawawalang siyentipiko at ang mga hard drive na naglalaman ng pinakamapanganib na sekreto ng mundo. Habang nagkakagulo sa ibabaw ng lupa, may mas malaking takot na bumabalot sa ilalim. Sa mga pasilidad tulad ng Natanz at Fordo, mga bunker na nakabaon ng daan-daang talampakan sa ilalim ng bundok, nandoon ang tunay na kayamanan at sumpa ng Iran.
ang kanilang nuclear program. Isipin mo ang senaryo. Ang gobyerno ay bumagsak na. Ang mga gwardiya ay umuwi na para iligtas ang kanilang mga pamilya. Sino na ang nagbabantay sa mga centrifuge? Sino ang may hawak ng susi sa mga stockpile ng enriched uranium? Dito magsisimula ang isang shadow race. Ang mga special forces mula sa US, Israel at maging ang Russia ay mag-uunahan sa pagpasok sa mga pasilidad na ito. Hindi para magpasabog kundi para isara ang mga ito bago pa may makuhang materyales ang mga terorista. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang balita ang yayanig sa mundo. May 3 nuclear scientists na nawawala at dala nila ang mga hard drive na naglalaman ng blueprint ng Persian bomb. Ang tanong, kanino sila magbebenta? Akala ng marami kapag natalo ang Iran, matatapos na ang gulo. Pero sa kasaysayan, ang pagbagsak ng isang imperyo ay simula lang ng agawan. Papasok ang China. Ang Iran ay bahagi ng kanilang Belt and Road Initiative. Hindi papayag ang Beijing na basta na lang mawala ang kanilang akses sa langis. Magpapadala ba sila ng peacekeeping forces para protektahan ang kanilang mga investment or papasok ang Russia? Para sa Moscow, ang Iran ang kanilang buffer laban sa influence ng West sa Central Asia. Kung mawawala ang Iran, ang Russia ay mas lalong makukulong. Ang bansang Iran ay magiging parang isang dead whale sa gitna ng karagatan na pinagpipistahan ng mga pating. Ang mga probinsya sa gilid tulad ng Sistan, Balochistan at Khuzestan ay maaaring humiwalay at magdeklara ng sariling kalayaan. Ang mapa ng mundo na alam natin ngayon, burado na. Pero sa likod ng mga missiles, langis at nuclear secrets, nandoon ang tao. Ang mga Iranian, isang lahi na may 2,500 na taon ng kasaysayan at sa unang pagkakataon sa loob ng halos 5 dekada, makakahinga ang mga kabataan ng Tehran. Makakarinig sila ng mga banyagang musika sa kalsada nang hindi natatakot sa morality police. Ngunit ang kalayaang ito ay may napakamahal na presyo. Paano mo muling itatayo ang isang bansang wasak ang ekonomiya, walang kuryente at napapaligiran ng mga kaaway? Ang pagkatalo ng Iran ay maaaring maging simula ng kanilang tunay na kalayaan o simula ng isang dark age na magtatagal ng henerasyon. Ang pagkatalo ng Iran sa taong 2026 ay hindi lang isang militar na tagumpay. Ito ay isang paalala na sa modernong mundo na ito, lahat tayo ay konektado. Ang bawat pagsabog sa Tehran ay nararamdaman sa presyo ng bigas sa Maynila, sa seguridad ng Europa at sa balanse ng kapangyarihan sa Beijing. Sa huli, ang tanong ay hindi lang paano kung matalo ang Iran, kundi handa ba ang mundo sa mga susunod na mangyayari? Sa tingin nyo, sino ang tunay na makikinabang sa pagbagsak ng Iran? Ang Amerika ba? Ang China? O ang mga mamamayan mismo ng Iran? Isulat ang inyong mga teorya sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa sa mga yan. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng deep dive at investigative storytelling, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating paghimay sa mga sekreto ng mundo. Hanggang sa susunod na kabanata, ako si Zel at ito ang Dark Side CH. Ingat kayo!